check in on the COMELEC as voting precincts are set to open for the general public. Signal TV's mobile journalist Merimon Reyes is now reporting from their command center in Manila. Hi, Merimon. How are things going over there? Sa COMELEC Monitoring Center in Intramuros. And so far, kanina naging early bird tayo. Pero itong kanilang COMELEC Voter Center, 24/7 silang nag-ooperate dito starting yesterday para raw tutukan at abangan yung mga queries and concerns ng ating mga botante. And usually, so natanong natin kanina, yung common concern nila dito is yung paghahanap ng kanilang voting precincts. Some voters, especially yung mga newly registered na voters natin, nagkakaroon sila ng difficulty sa paghahanap ng kanilang pangalan pagdating doon sa precinct finder ng COMELEC. Pero so far, to answer this query, ang pinapatignan dito, yung small details, for example, yung spelling ng pangalan, yung birthday, and yung iba pang mga detalyeng kakailanganin na parang ma-navigate nila kung saan sila boboto. So far, dito wala pa ngayon nagaganap pero we are on standby kung sakaling ang magkakaroon ng complications or technical issues pagdating sa ating automated counting machines. And so far, yun nga yung inaabangan natin as of this moment. Ladies. Merimon, how about over the weekend? Nagkaroon ba ng mga delay o ibang mga issue bago yung pagbubukas ng polls ngayong araw? So far, Pauline, yun yung wala pa. Pero isa sa mga inaabangan talaga nila is kung magkakaroon ng technical difficulties ngayon, kung magkakaroon ng power outages pagdating sa ACMs that may affect yung pinaka-voting process, procedure, o kung magkakaroon ba ng mga dilemmas pagdating sa iba't ibang mga voting precincts. Hindi lang dito sa Manila, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas mismo. Pero isa sa pinaka-inaabangan talaga nila is hindi lang bukod doon sa mga technical difficulties or issues related to the voting process mismo, the COMELEC is also on the lookout for vote buying and selling. And dito nga nabigyan ng go signal na pwedeng magkaroon ng warrantless arrest if ever na makita or caught in the act yung mga tao na may kinalaman dito sa pagbebenta o kaya naman ay pagbili ng kanilang mga boto. And kung sakali man daw nga na magkaroon ng pagtawag dito sa COMELEC Voter Care na related na issue dito, i-relay naman nila agad ito sa kontrabigay committee ng COMELEC para raw ma-actionan ito. And to also clarify things para sa baka makampante na hindi raw sila mahuhuli dahil nasa araw na ng eleksyon, may prescription na period of 5 years ang COMELEC. So even after the elections, yung mga offenses na related dito sa paghalal o sa eleksyon ay pwede pa rin nilang tugisin o habulin even after the election. Pauline. Oo, Merimon, yung mga insidente ng vote buying, maraming na-report over the weekend. Yes. Pero kung sakali man may makita itong mga botante pang ibang insidente ng vote buying, where can they report that? Una, pwede sa kontrabigay committee, pwede rin itawag dito sa voter care ng COMELEC or ilapit na agad nila ito sa pinakamalapit na opisyal ng COMELEC. Ang sinasabi nga rin dito, pwede rin daw mag-file ng kanilang affidavit kung sakali man na baka magkaroon ng concern for safety and security ito nga magsusumbong. Pero para naman doon sa mga law enforcement agencies natin, pwede na nga nilang gawin yung warrantless arrest pag nahuli nila caught in the act itong pagbebenta o kaya naman ay pagbili ng boto. Oo, pati siguro isa na rin sa mga reminders, pag nakita yung mga vote buying na yan is to siguro i-document na at kunan ng litrato para may ebidensya na ipapakita pag i-report. Pero Merimon, balikan ko lang yun dun sa technical difficulty na posible nga mangyari sa mga ACM. Hindi ba meron ng mga power parang box o parang ano ba yan? Kung sakaling magkaroon ng blackout or brownout, dapat prepared ang mga ACM, hindi ba? Yes, Pauline. Meron silang external batteries na merong over 14 hours na battery lifespan. So just in case na magkaroon ng problema pagdating sa kuryente, magkaroon ng power outage, sure naman daw na meron silang magiging alternative source of power for the ACMs. Pero in general, kung sakaling magkaroon talaga ng problema dito sa automated counting machines o automatic counting machines na hindi na mareresolba ng external batteries o hindi na magagalaw pa ng IT, meron naman daw ilalabas pa na ACM, pero that would be on a worst case scenarios pag hindi na daw talaga mabibigyan ng solusyon yung ACM doon sa voting precinct mismo. Pauline. Good morning, Merimon. It is past 5 in the morning. We do know that polls open for senior citizens and PWDs at 5 a.m. So ano ba ang paalala ng COMELEC sa mga botante natin na maagang pupunta sa kanilang polling precinct, lalong-lalo na yung mga kababayan nating senior citizen at PWD? Gretchen, para sa ating mga PWDs and senior citizens, kung sakaling alam nila na medyo mahihirapan sila sa paglalakad, sa pagbasa, even yung doon mismo sa pagboto, pwede silang magsama ng isang pagkakatiwalaan na either relative,
kaibigan o kasambahay. Pero ang pinaka magpapasok ng kanilang balota ay sila mismo. Pero kung sakali rin naman nakakailanganin pa nila ng assistance, maaari silang lumapit sa pinakamalapit na electoral board member na nakatoka o nakapwesto doon mismo sa voting precinct. At the same time, para na lang din daw sigurado at sa lahat ito ng mga magiging botante, magdala na lang din daw ng ID just in case lang na magkakaroon ng paghahamon sa pagkilala dito sa botante mismo. And to also double check kung sakaling tama ba na doon boboto itong ating botante. Kung hindi naman, ay pwede naman daw humingi ng assistance at meron din ng mga priority lanes para sa ating mga kapatid na PWDs o senior citizens. Merimon, kagabi sinubukan kong gamitin yung precinct finder. Medyo bumagsak yata yung website, no? Probably because of everybody trying to access that. So if you were trying to look for where you're supposed to vote, what are your options? Kung sakali, if hindi mag-work itong pinaka-voting precinct, if ever naman na bumuboto ka na dati pa lang, you can also double check kung same ba na voting precinct, kung paaralan ba o kaya naman sa mall ikaw ay boboto, yun pa rin yun. Pero usually naman na naging assurance dito ng COMELEC, since sabay-sabay kasing nagdo-double check o sabay-sabay na ina-access ng mga botante ito nga precinct finder, kaya nagkakaroon ng lagging or issues pagdating doon sa online na plataforma. Pero guarantee naman nila, every now and then naman, nare-refresh naman ito. So pwede pa rin naman daw i-double check for accuracy kung saang voting precinct ka nga ba dapat napupunta. Ang kakailangan nila naman doon, pangalan mo, location mo, and even yung birthday mo para mas accurate talaga makita mo yung detalye kung saan ka pupunta. And pahuling tanong na lang, Mary mo, nakikita ko dun sa material mo, yung mga upuan na naka-reserve para sa international observers, ano ba yung magiging participation nila sa halalan ngayong taon? Yes, kasama dito, bukod sa nakapwesto ng ating mga kawani ng media dito sa likuran, dito sa aking sa harapan naman mismo ay mga upuan para sa mga observers. So hindi lang mga local, yung mga kasama ito yung mga legal teams ng ilang mga kandidato, kundi ibang mga observers din na makikiisa pagdating dito sa ating halalan. Yung iba sa mga ito, literal na mag-oobserba sila, titignan lang yung magiging sitwasyon, yung proseso, at yung kung paano nga ba nangyayari itong halalan sa konteksto ng ating bansa. Pero so far, medyo maluwag pa dito, and even itong mga screen sa likuran ko, wala pa tayong nakikitang mga naka-display dyan, naka-show. Pero later on, siguro sa loob ng mga susunod na oras, mas makikita na talaga natin yung close monitoring sa iba't ibang voting precincts. Kung ano na nga ba yung sitwasyon doon, kung nagkakaroon na ba ng kaguluhan, possibly inside or outside the voting precincts, at kung may technical difficulties or issues na kinakaharap ang mga ito. Alright, maraming salamat para sa report na yan. That was mobile journalist Marymon Reyes reporting live from Manila.